Magandang gabi mga kawak at welcome sa episode 4 ng ating Jamora Horror Story Podcast. At bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang lahat ng mga nakikinig dito sa podcast, sa YouTube, at lalo na ang ating mga kauwak sa Facebook. Ang bilis ng paglaki ng ating community at nakakatuwang makita na parami pa ng parami ang nakikisama sa ating gabi-gabi para makinig ng mga kwentong katatakutan. Ngayong gabi, ang tema natin ay mga nakakatakot at hindi maipaliwanag na pangyayaring nangyari habang nasa biyahe. Mga karanasang naganap sa madidilim na kalsada, sa mga probinsyang halos walang ilaw, sa loob ng bus, sa mga tricycle, at maging sa mga sasakyang akala nila ay ligtas na silang makakauwi. Dahil minsan, hindi lang aksidente o pagod ang naghihintay sa daan. May mga bagay na hanggang ngayon, wala pa rin makapagbigay ng paliwanag. At kung handa ka na, patayin na ang ilaw, isuot ang headphones, at samahan niyo akong muli sa isa na namang gabi ng mga kwentong magpapaisip sa inyo bago muling bumiyahe. Simulan na natin. Ito ang ating unang istorya. Noong kasagsagan ng pandemic, either 2020 or 2021, dalawang pangyayari ang naranasan ko habang nagdadrive na hanggang ngayon hindi ko pa rin maipaliwanag. Ang unang kwento, SUV ang gamit ko, yung 3 row. Kasama ko si mama at ilan niyang mga kaibigan. Hinatid ko sila sa kabilang bayan dahil may bibisitahin sila. Dahil hindi na nagdadrive si mama, ako ang naging driver nila papunta at pauwi. Nang bandang alas 8 ng gabi, noong kami ay pauwi, habang binabagtas namin ang isang kalsadang dumadaan sa bundok, may nakita kaming isang babaeng nakaputi. Hindi lang ako nakakita. Nakita rin siya ni mama na nasa passenger seat, pati isa sa mga kaibigan niyang nasa second row. Yung iba hindi na napansin. Ang mas nakakapagtaka, napakalayo pa ng pinakamalapit na barangay. Wala talagang dahilan para may babaeng nakasuot na puting damit na mag-isa at naglalakad sa gilid ng kalsada sa mga oras na yon. Hanggang sa makalampas kami, wala kaming narinig na nagsalita. Tahimik lang ang lahat. At itong pangalawang kwento, pareho pa rin ang sasakyan yung SUV. Pero sa pagkakataong ito, kaming 3 lang ni mama at papa ang sakay. Tulog si papa sa harap habang si mama naman ay nasa likod. Dumaan kami sa isang coastal bypass road. Medyo bago pa ang kalsadang iyon at halos wala pang mga barangay sa paligid. Kilala rin ang lugar dahil sa mga kwento tungkol sa mga itim na aso, kambing, at baka na bigla na lang tumatawid at sa daming aksidenteng nangyayari doon. Sa umaga, napakaganda ng lugar. May mga puno at nyugan sa magkabilang gilid, kaya madalas pa itong gawing location ng prenup shoots. Pero pagdating ng gabi, halos wala kang makita. Noong mga panahong yon, wala pang streetlight sa buong kahabaan ng kalsada. Bandang alas 9 ng gabi, habang nasa gitna kami ng bypass road, may napakalaking truck na dumaan sa kabilang lane. Sobrang liwanag ng mga ilaw nito. Hindi lang headlights, pati mga ilaw sa gilid ng truck ay nakabukas. Halos mabulag ako sa tindi ng liwanag. Maya-maya lang, biglang tumunog ang cellphone ni mama. Sa mismong sandaling yon, nawala ang lahat. Pagtingin ko sa rearview mirror, wala na ang truck. Parang naglaho lang ito. Nakita rin yun ni mama. Pero si papa, dahil tulog, wala siyang namalayan. Pagdating namin sa susunod na bayan, naisip kong i-check ang 2 dashcam ng sasakyan. Isang nakasabit sa harap at isang mas maliit na parang digital camera. Pareho silang huminto sa pagre-record sa eksaktong bahagi ng bypass road na dinaanan namin. At pareho rin silang nagsimulang mag-record ulit pagkatapos naming makatawid ng tulay papasok ng bayan. Pag-uwi namin, sinilip ko pang file sa laptop. Parehong-pareho ang nangyari. May eksaktong bahagi ng biyahe na walang kahit anong footage na para bang may gusto talagang hindi mai-record. Ang susunod nating istorya ay nangyari noong 2013. Noong bumiyahe ang parents ko mula Manila papuntang Negros Oriental, nakakanter sila dahil may mga gamit silang ililipat sa probinsya. Halos 2 araw silang tuloy-tuloy ang biyahe. Kwento lang din ito ng mama ko. Bandang alas 3 ng madaling araw, nasa aklan na raw sila nang biglang napapreno si papa. May mabilis daw na dumaan sa harapan nila. Akala niyo nung una, pusang puti. Pero hindi rin daw siya sigurado dahil sobrang bilis nitong tumawid. Tiningnan lang siya ni mama na masama. Yung tingin na para bang sinasabing,
Tumahimik ka na lang. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagsalita na naman si Papa. Parang may nagluluto ng paborito kong isda. Doon na nainis si Mama. Kasi simula pa lang, wala siyang nakitang pusang puti. At lalong wala siyang naaamoy. Si Papa lang ang nakakaranas ng lahat. Pinagalitan niya si Papa at sinabing wag na wag siyang magre-react sa mga kakaibang napapansin niya. Kasi ayon sa matatanda, kapag pinapansin mo raw ang mga ganong bagay, mas lalo kang ginugulo. Hindi pa man sila nakakabawi, bigla na lang may malakas na kumalabog sa likod ng kanter. Kasabay noon, pakiramdam daw nila ay biglang bumigat ang sasakyan. Kahit anong tapak ni Papa sa accelerator. Pabagal ng pabagal ang takbo. Doon na rin nakaramdam si Mama na para bang may pumasok sa loob ng trapal na nakatakip sa mga karga nila. Para bang may kung anong sumakay. Bilang probinsyanang laging handa sa mga ganong kwento, agad siyang nagdiktik ng bawang at kumuha ng asin. Sirbihan niya si Papa na huwag titigil at idiin lang ang apak sa silinyador. Pagkasaboy niya ng bawang at asin sa likod, parang may biglang bumitaw sa kanter. Kasunod noon, nagsimula raw ang kaguluhan sa likod. May naririnig silang tila tilaok ng manok. Sunod ay iyak ng pusa. Tapos kung ano-anong tunog at iba't ibang hayop na sabay-sabay. Makalipas ang ilang segundo, biglang gumaan ang pakiramdam ng sasakyan. Unti-unti itong bumilis na para bang may nawala talagang mabigat na nakasabit sa likod. Pagdating nila sa bahay, agad nilang chinek ang mga gamit. Wala naman nawala. Pero may isang bagay na nagpanginig sa kanila. Yung pinakaloob ng trapal, may malaking punit. Ang mas nakakapagtaka, buo ang panlabas na trapal. Para bang may kung anong nasa loob na pilit kumakawala. Bukod pa roon, mas malalim din ang kalmot sa loob, sa likod, at maging sa gilid ng kanter. Kinilibutan talaga ako nung ipinakita sa akin ni Mama ang mga marka. Naalala ko kasi noong unang beses kaming bumiyahe mula Manila papuntang Negros Oriental. Doon mismo sa likod ng kanter natutulog kami magkakapatid. Nilalagyan lang ni Papa ng trapal ang paligid at tinitingkal ang mga gamit para walang ibang makapasok. Tinatanggal lang niya ang harang kapag nasa barko na kami. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin yun. Pareho kaming dumaan sa rutang yun. Ang kaibahan lang, tanghali kami dumaan. Itong susunod nating istorya ay nangyari sa kahabaan ng libingan ng mga bayani. Nung nagdadrive ako sa kahabaan ng libingan ng mga bayani, bigla na lang may pumasok na amoy bagong patay na kandila sa loob ng sasakyan. Wala namang simbahan o lamay sa paligid. Kaya nagtaka talaga ako. Maya-maya, parang may mga kasama na ako sa likod. Hindi ko sila nakikita pero ramdam na ramdam ko na bumigat ang pakiramdam ng sasakyan. Na para bang may sumakay. Mas lalo akong kinabahan kasi parang hindi ko kayang tumingin sa rearview mirror. Tuwing susubukan ko, bigla akong nahihilo. At may mga kung anong pumipigil sa akin. Kaya buong biyahe, nakatutok lang ang tingin ko sa kalsada. Ang mas nakakapagtaka, pakiramdam ko sobrang tagal kong nagmamaneho sa bahaging yun. Kahit hindi naman ganoon kahaba ang daan. Pagkalabas ko ng area, bigla ring nawala ang amoy at gumaan ulit ang pakiramdam ng sasakyan. Doon ko na lang sila ipinagdasal at pinagpatuloy ko ang biyahe. Simula noon, hindi na ako ulit dumaan sa rutang yun. Ayos pa ba kayo dyan mga kauwak? Ito bandang alas 9 hanggang alas 11 ng gabi nangyari. Pauwi na ako sakay ng motor. Madilim yung highway na dinaanan ko. Walang street lights at bihira lang may dumaan na sasakyan. Kabisado ko naman yung rutang yon dahil halos gabi-gabi akong umuwi sa parehong oras. Pero nung gabing yun, biglang nabutas yung gulong ko sa likod. Naisip ko, itutulak ko na lang hanggang sa pinakamalapit na waiting shed at doon na lang ako magpapasundo. Habang papalapit ako sa waiting shed, may naaninag akong parang may nakaupo sa gilid ng highway. Akala ko nung una, normal lang na tao na nagpapahinga. Pero habang papalapit ako, may napansin akong kakaiba. Parang masyadong mataas ang tuhod niya. Hindi tugma sa katawan. Parang lagpas ulo niya ang taas ng mga tuhod niya habang nakaupo. Doon ako kinabahan. Nung halos katapat ko na siya, saka ko lang nakita ng malinaw. Mahaba ang mukha, hindi tao. Isa siyang tikbalang. Nanigas ako sa takot. Wala na akong pakialam kung tuluyan masira ang motor ko. Piniga ko ang silinyador at pinilit ko pa rin itong paandarin ng mabilis kahit flat na ang gulong. Hindi na ako lumingon. Kaya hanggang ngayon,
Tuwing naalala ko yung gabing yon, naisip ko pa rin kung ano ang mangyayari kung huminto talaga ako sa waiting shed na yon. Susunod na istorya mga kauwak. Nakalimutan ko na kung saan bundok ito nangyari. Pero kwento ito ng isa kong hiking friend. May isa kasi kaming kasama na sinasabi nilang may third eye. Sanay na raw siyang may mga bagay na nakikita na hindi napapansin ng iba. Kwento niya, dati raw noong papunta sila sa isang hiking site, madaling araw na at halos lahat ng sakay ng van tulog na. Siya lang ang biglang nagising. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana, napansin niyang parang sobrang bagal ng takbo ng van. Noong una, akala niya traffic lang o may inaabangan ng driver. Pero maya-maya, may napansin siyang kakaiba. Napakaraming tao ang nakapalibot sa van. Hindi sila gumagalaw. Nakatayo lang. Tahimik. Lahat nakatingin mismo sa sasakyan nila. Ang mas nakakatakot pa, ayon sa kanya, hindi raw mukhang normal na tao ang mga ito. Hindi niya maipaliwanag kung anong itsura, pero alam niyang hindi mga ordinaryong tao ang mga nakapaligid sa kanila. Nanigas na lang daw siya sa kinauupuan niya. Gusto niyang gisingin ng mga kasama niya pero natakot siyang baka magpanik lang sila. Buti na lang daw, tuloy-tuloy lang ang driver sa pagmamaneho. Hindi huminto, hindi nagbukas ng pinto, hindi rin ibinaba ang bintana. Ilang sandali pa, parang unti-unti na lang nawala ang mga nakapaligid sa van at bumalik sa normal ang biyahe. Hindi na raw muna siya nagsalita buong hike. Tinago niya ang nangyari dahil ayaw niyang takutin ang kasama niya habang nasa bundok pa sila. Noong pauwi na lang sila, saka niya ikwento ang lahat. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung ano talaga ang nakita niya. Pero isang bagay ang sigurado nila. Kung sakaling huminto ang driver noong gabing yon, baka ibang kwento na ang inuwi nila. This happened way back in 2008. Nagpunta kami ng kapatid ko sa isang lamay. Ang namatay noon ay ang nanay ng girlfriend ko. Nakamotor lang kami at mga 20 minutes ang biyahe papunta sa kanila. Pagkatapos namin makiramay, umuwi na kami bandang lampas alas 12. Lampas alas 12 ng hating gabi. Kapatid ko ang nagmamaneho at ako ang angkas. Mga 10 minuto na kami bumabiyahe nang dumaan kami sa isang medyo palikong kalsada. Bigla akong kinausap ng kapatid ko. Pre, bakit parang bumigat yung likod? Ikaw lang naman ang angkas ko ah. Hindi pa man ako nakakasagot. Parang nahirapan na siyang kontrolin ng motor. Ilang segundo lang, na-out of lane kami at na-aksidente. Buti na lang at lowered ang motor namin. Dahil mababa ang stance nito, sumayad muna ang ilalim bago kami tuluyang bumagsak sa may kanal. Malaking bagay yon dahil nabawasan ang lakas ng impact. Sa kabutihang palad, minor injuries lang ang natamo namin. Hindi pa rin namin maipaliwanag kung bakit bigla niyang naramdaman na parang may isa pang nakasakay sa likod namin. Gayong kaming dalawa lang naman ang nasa motor. Itong susunod na story natin, isa ito sa mga biyahe na hanggang ngayon, hindi pa rin namin makalimutan. Nangyari ito noong 2017. 4 kami magkababata na magkakasama sa iisang apartment sa Baguio. Simula preschool pa lang, magkakaibigan na kami. Kaya pati noong college, pinilit namin mag-aral sa iisang school. Tuwing uuwi kami ng probinsya, sabay-sabay talaga kaming bumabalik. May isa kasi sa amin na may sasakyan, kaya isa-isa niya kaming sinusundo sa bahay bago bumiyahe paakyat ng Baguio. Alauna ng madaling araw kami umalis. At gaya ng nakasanayan, Cannon Road ang dinadaanan namin. Alas 3:30 na siguro ng umaga. Nasa bandang Camp 3 o Camp 4. Hindi ko na maalala kung saan eksakto pero alam ko yun ang parte ng Cannon Road na sobrang dilim. Halos walang ilaw. Iilan lang ang bahay at magkakalayo pa. Ang madalas mo lang makikita ay mga waiting shed. At napakadalang ng dumadaan na sasakyan kapag ganoong oras. Pagkalampas namin ng isang waiting shed, may nakita kaming matandang babae. Nakaputi siya at mag-isa. At ang mas nakakapagtaka, ilang metro lang ang layo niya sa waiting shed. Parang pumapara. Napaisip kami kung naghihintay talaga siya na sasakyan. Bakit hindi siya dun sa mismong waiting shed? Nasa passenger seat ako noon. Kaya kitang-kita ako talaga siya. Napansin din siya ng kaibigan kong nagmamaneho. Pero hindi kami huminto. Ramdam ko na rin ang takot sa dalawa pa namin kasama sa likod. Habang papalayo kami, may inaisip akong gawin. May mga pagkakataon kasi noon na parang nakakaramdam ako o nakakaaninag ng mga hindi maipaliwanag na bagay. Kaya ang una kong ginawa, sumilip ako sa side mirror.
Pagkalagpas lang namin sa pwesto kung saan nakatayo yung matandang babae at doon, bigla akong kinalabutan. Wala siya. Hindi naman kami ganoon kalayo para mawala siya agad sa paningin namin. Kaya chinek ko rin ang rearview mirror. Iniisip ko, baka naman sumunod o baka nasa likod na namin. Pero salamat na lang talaga, wala akong nakita. Tahimik ang buong biyahe pagkatapos nun. Wala nang halos nagsalita. Kanya-kanya na lang kaming dasal hanggang makarating sa apartment. At kahit pagdating namin, wala na rin natulog. Puyat kaming pumasok sa unang klase namin. Pero mas pinili na lang namin mapuyat kaysa isipin pa kung ano ba talagang matandang babaeng nakita namin sa gitna ng madilim na bahagi ng Cannon Road. Itong susunod na istorya natin ay first time ko mag-solo ride gamit ang motor papuntang Gabaldon, Nueva Ecija. Galing pa ako ng North Caloocan, kaya sa Bulacan ang naging daan ko. Excited ako noon, pero hindi ko alam na may isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Bandang 3:00 ng madaling araw, nang mapadaan ako sa may sementeryo sa Santa Maria, Bulacan. Tahimik ang paligid. Halos walang sasakyan at tanging ang maririnig mo lang ay ang makina ng motor at ang hangin. Pero habang dahan-dahan akong dumadaan sa tapat ng sementeryo, bigla na lang ako nakarinig ng isang napakalakas na sipol. Galing ito sa kanang bahagi ng kalsada. Hindi yung ordinaryong sipol na parang may taong tumatawag. Sobrang lakas nito. Parang may sadyang gustong makuha ang atensyon ko. Napatigil halos ang paghinga ko. Ang una ko naisip, baka hangin lang. Kahit alam kong mabagal lang ang takbo ko at wala naman gaanong malakas na hangin noong mga oras na yon. Ayoko rin tumingin sa side mirror. Baka kasi may makita pa akong ayoko makita. Kaya diretso lang ang tingin ko sa kalsada at hindi ko na nilingon kung saan talaga nanggagaling ang sipol. Pagkalagpas ko ng sementeryo, bigla ring nawala ang tunog. Parang may hangganan lang kung hanggang saan siya pwede sumunod. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung ano talaga yung narinig ko noong gabing yon. Hangin lang ba? O may kung sino ang sumipol para mapalingon ako? Itong susunod na istorya natin mga kawak ay tungkol naman sa GrabShare. Naalala ko bigla tong experience ko noong bandang 2017 or 18. Nagbook ako ng GrabShare mula Mandaluyong City Hall papuntang MOA. Medyo matagal akong naghintay dahil may isa pang passenger na ibababa bago ako sunduin. Okay lang naman dahil shared ride yun. Bandang 4:00 ng hapon, malakas ang ulan pero maliwanag pa rin ang paligid. Pagdating ng sasakyan, sa tingin ko Honda Jazz yun. Chinek ko muna ang plate number para siguradong tama. Habang papalapit ako, napansin ko agad na may babaeng nakaupo sa harap sa passenger seat. Shoulder length ang tuwid niyang buhok at parang nakasuot siya ng puting blouse. Dahil doon, inisip kong may kasabay na akong pasahero. Pagbukas ko ng pinto at pagsakay ko sa likod, ako lang pala ang tao sa loob. Nanlamig ako sandali pero hindi ko na masyadong inisip dahil eksaktong tumawag ang boss ko. Pagkatapos ng tawag, kinumbinsi ko na ang sarili ko na baka namalikmata lang ako. Marami kasing dekorasyon ng kotse. Hello Kitty, pink at white na mga accessories. Kaya baka may nakita lang akong anino o refleksyon. Mahaba ang biyahe dahil sobrang traffic sa EDSA. Habang nasa daan, naging madaldal si Kuya Driver. Kwento niya, investment daw nilang magpartner ang kotse. Ang girlfriend niya ang pumili at naglagay lang lahat ng dekorasyon sa loob. Pero ilang buwan daw ang nakalipas, namatay ang girlfriend niya. Hindi raw niya kinayang bumalik sa dating trabaho kaya nag-resign siya. Mas pinili na lang niya mag-grab gamit ang kotse dahil iyon na lang natitirang alaala ng relasyon nila. Habang nagsasalita siya, ramdam na ramdam ko kung gaano niya kamahal ang girlfriend niya. Dalungkot ako para sa kanya, pero kasabay noon, unti-unti rin akong kinikilabutan. Hindi ko napigilang magtanong kung pwede kong makita ang picture ng girlfriend niya. Ngumiti siya at ipinakita mo ng wallpaper ng cellphone niya. Pagkatapos, ipinakita rin niya mga litrato mula sa burol. At doon ako tuluyang nanigas. Parehong-pareho. Ang babaeng nakita ko nakaupo sa harap bago ako sumakay. Siya rin ang nasa larawan. Nakaputi siya, may shoulder length na tuwid na buhok. Halos eksaktong-eksakto sa babaeng nakita ko ilang minuto bago magsimula ang biyahe. Mula paa hanggang buhok, tumayo lahat ng balahibo ko. Samantalang si Kuya Driver, masigla pa rin nagkikwento tungkol sa mga masasayang alaala nila. Parang gusto lang talaga niyang may mapagsabihan tungkol sa taong pinakamamahal niya. Bago kami makarating sa MOA, humingi pa siya ng paumanhin. Baka raw kasi hindi ako komportable na ipinakita niya mga larawan sa burol.
Ngumiti lang ako at sinabi kong okay lang. Pero ang totoo, gusto ko na talagang makababa ng sasakyan. Pagdating sa MOA, nagpasalamat ako at ang huli kong sinabi sa kanya, God bless po. Hindi ko kailanman sinabi ang nakita ko bago ako sumakay. Matagal kong naisip kung dapat ko bang i-message o tawagan para ikwento yon. Pakiramdam ko noon, baka kahit papaano ay makapagbigay yun ng comfort sa kanya. Pero bilang isang introvert, hindi ko nagawa. Hanggang ngayon, kapag naalala ko ang biyahe na yon, naisip ko pa rin na baka hindi talaga ako namalikmata. Bago pa man ako sumakay sa kotse nila, may isang taong tahimik na nakaupo sa harap. Binabantayan pa rin ng lalaking hindi tumigil na mahalin siya. Itong masusunod nating kwento mga kawak ay magmumula sa mismong mga komento sa ating Facebook page. Marami sa inyo ang nagsasabi ng mga totoong pangyayari o naranasan na hanggang ngayon ay hindi pa rin may paliwanag. At bilang pasasalamat sa patuloy niyong pagtitiwala at pagbabahagi, sisimulan na natin bigyan boses ang ilan sa mga kwentong yon. Ang unang tampok ng ating kwento ay mula sa ating kauwak na si Maminara. Nangyari ito noong nasa Cebu ako. Naglalakad ako papuntang SSS building, bandang 9:00 ng umaga. Nagmamadali ako noon kaya mabilis lang ang lakad ko. Habang papalapit ako sa isang kanto, napansin ko mula sa malayo ang isa kong schoolmate. Magkasama kami noong college sa San Agustin sa Cebu at magkalapit din ang lugar namin sa probinsya, kaya naging close kami. Nagtatrabaho siya noon sa isang bangko. Kapag wala siyang pasok, madalas pa siyang dumadaan sa bahay ng kuya ko para makipag-bonding. Suot niya ang paborito niyang simpleng outfit, puting t-shirt at Levi's jeans. Parang normal na normal lang. Nagkatinginan kami. Kumaway siya sa akin habang nakatayo sa kabilang kanto, malapit sa Robinson's Galleria sa Fuente. Dahil nagmamadali ako, kumaway na lang din ako pabalik at pinagpatuloy ang paglalakad. Hindi na kami nag-usap. Ang nasa isip ko noon, magkikita na lang siguro ulit kami sa ibang araw. Lumipas ang 1 o 2 buwan. Bumisita ako sa bahay ng kuya ko pagkatapos magsimba sa basilika. Habang nagkikwentuhan kami, biglaan niya nabanggit ang pangalan ng schoolmate ko. Sabi niya, alam mo bang wala na siya? 2 buwan na siyang nakalibing. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad makapaniwala. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang araw na nakita ko siyang nakatayo sa kanto. Kitang-kita ko siya. Kumaway pa siya sa akin at kumaway din ako pabalik. Kung totoo ang sinasabi ng kuya ko, sino ang nakita ko nung umagang yun? Hanggang ngayon, wala pa rin akong maipaliwanag na sagot. Simula noon, mas lalo akong naniwala sa kahalagahan ng pagdarasal para sa mga yumao. Marami ang naniniwalang ang mga panalangin ng mga buhay ay malaking tulong para sa mga kaluluwang naghihintay ng kapayapaan. Kaya kung may mahal ka sa buhay na pumanaw na, huwag natin silang kalimutang ipagdasal. Minsan, baka ang isang simpleng dasal ang pinakahihintay nila. Ang susunod nating kwento ay galing kay Mamizi. May kapitbahay kami na madalas kong nakikitang naglalaro ng basketball. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi, napansin ko siyang mag-isang nagbabasketball sa court. Normal lang ang lahat, kaya tinawag ko siya. Pre! Walang sagot. Mas lumapit pa ako at ilang beses ko siyang tinawag. Nasa likod niya lang ako, pero hindi man lang siya lumingon. Tuloy lang siya sa pagdidribble at pag-shoot. Parang wala siyang naririnig. Kaya nagtaka ko. Inisip ko, baka sobrang nakatutok lang siya sa laro. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad hanggang sa madaanan ko ang bahay nila. Nakita ko ang asawa niya sa labas. Sabi ko, nakita ko asawa mo nagbabasketball sa court. Tinatawag ko pero ayaw lumingon eh. Bigla lang siyang tumingin sa akin na parang nagulat. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, parang nagbabasketball. Kahapon pa siya namatay. Nanlaki ang mga mata ko. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero itinuloy niya. Nasa freezer pa nga katawan niya, hindi pa nga nailalabas sa morgue. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Kung ganun, sino ang nakita kung mag-isang naglalaro ng basketball sa court? At bakit parang totoong-totoo ang bawat galaw niya? Na para bang hindi niya alam na wala na pala siya sa mundong ito. Ito naman ang istorya ni Ma'am Manilyn.
May kaklase ako noon na madalas kong mapansin na lagi may kausap. Akala ko nung una, may hinihintay lang siyang kaibigan. Pero habang tumatagal, napansin kong iisa lang ang pangalan na palagi niyang binabanggit. Ayesha. Babae ang kaklase ko at madalas siyang pumunta sa covered court tuwing recess o pagkatapos ng klase. Lagi ko siyang nakikitang nakaupo roon. Nakangiti at parang seryosong nakikipagkwentuhan sa isang tao. Ang nakakapagtaka, wala naman ako nakikitang kasama niya. Isang araw tinanong ko siya, "Sino ba lagi mo kausap?" Ngumiti lang siya at sagot niya, "Si Ayesha, matagal na kami magkaibigan." Napaisip ako dahil sa buong klase namin, wala namang estudyante ang pangalan na Ayesha. Kahit sa ibang section, wala rin akong maalalang ganong pangalan. Sinabi ko sa kanya, "Sigurado ka? Wala naman tayong kaklase o schoolmate na Ayesha." Nagulat siya sa sinabi ko at parang nagtaka rin. "Meron, lagi nga kami magkasama rito sa covered court." Pagtingin ko sa tabi niya, wala talagang ibang tao. Simula noon, tuwing nakikita ko siya mag-isa sa covered court, para pa rin siyang may kausap. Minsan tumatawa pa siya. Minsan tahimik lang na parang may pinakikinggan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino talaga si Ayesha. Pero isang bagay ang sigurado. Ako lang ang hindi nakakakita sa kanya. O baka ako lang ang hindi dapat makakita. Ito naman ang istorya ni Sir Maui. Nangyari mismo sa akin to. May dati akong kakro sa Chowking. Super crush ko siya noon. Ang pangalan niya, Francis. Lumipas ang panahon at nagtrabaho naman ako sa Jollibee bilang kahera. Isang araw, habang nasa counter ako at nagtatransaksyon ng mga customer, napatingin ako sa pila. Mga pang-apat siya sa linya. Sigurado ako, siya talaga yon. Nagkatitigan kami. Ngumiti pa siya sa akin. Ngiradaan ko rin siya habang tinatapos ko ang transaksyon ng customer ko sa harap ko. Pagkatapos kong magbigay ng sukli, inangat ko ulit ang ulo ko para tingnan siya. Pero wala na. Bigla na lang siya nawala. Iniisip ko na lang noon baka lumipat siya ng pila o baka umalis. Hindi ko na masyadong pinansin. Lumipas sa mahabang panahon. Isang gabi, nakainuman ko ang ilan sa mga dati niyang barkada. At habang nagkikwentuhan kami, nabanggit niya na taga New Haven Subdivision pala ang isa sa kanila. Kaya sabi ko, "Uy, taga dun si Francis. Di ba? Kapag nakita mo siya, pakisabi naman na regards ako." Napatingin silang lahat sa akin. Tapos seryosong sumagot ang isa. "Patay na si Francis, matagal na." Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kasi malinaw na malinaw sa isip ko. Nakita ko siya eh. Ngumiti siya. At nginitian ko rin siya. Kung totoo ngang matagal na siyang pumanaw, sino ang nakita ko noon sa pila? Ito naman ang kwento ni Ma'am Elizabeth. May araw na pumunta ako sa SM para bumili ng bagong sapatos. At habang tumitingin ako, may lumapit na salesman na medyo may edad na. Magalang siyang nagtanong kung anong kailangan ko. Pinili ko ang gusto kong pares at sinabi ko, "Kuya, size 7 po." Ngumiti siya, tumango at naglakad papuntang stockroom para kunin daw ang size ko. Habang papalayo siya, natanaw ko siyang papasok sa direksyon ng stockroom. Kaya naghintay ako. Mga 10 minuto, 20 minuto. Umabot halos 1 oras. Hindi na siya bumalik. Medyo nainis na ako kaya lumapit na ako sa isang sales lady. Sabi ko, "Miss, bakit hindi na bumalik yung isang salesman na nag-assist sa akin? Baka naman wala ng stock, sana sinabi na lang." Napatingin siya sa akin at parang nagtataka. "Sino pong salesman?" "Yung medyo may edad na lalaki, siya po kasi kumuha ng size ko." Biglang nagbago ang ekspresyon ng sales lady. Mahina niya sinabi, "Ma'am, wala na pong salesman na ganun dito." Akala ko nagbibiro lang siya. Pero dinugtungan niya. "Matagal na po siyang patay." Parang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi na ako nakapagsalita. Iniwan ko na lang ang sapatos at agad akong umuwi. Ang mas nakakatakot,
Habang pumupunta siya noon sa stockroom, malinaw kong nakita siya naglalakad. At bago siya tuluyang mawala sa paningin ko, parang naglaho na lang siya. Hindi ko agad pinaniwalaan ang sarili ko. Pero may third eye na raw ako simula nung pagkabata. Kaya minsan, kahit pilit kong isipin na baka guni-guni lang, sa bandang huli, may confirmation palagi na ang kausap ko, hindi na pala kabilang sa mundo natin. At dyan muna magtatapos ang ating episode 4 ng ating podcast. Grabe, no? Sobrang creepy ng mga ibinabahaging kwento ng ating mga kauwak. Alam niyo habang binabasa ko yung mga comments niyo sa Facebook, mas lalo ko napatunayan na napakarami pala talagang hindi maipaliwanag na karanasan na nangyayari sa iba't ibang tao. Sa totoo lang, sa sobrang dami ng mga ibinabahagi niyo, parang kaya nating makabuo ng isang buong series na puro stories lang mula sa comment section. Kaya malaking posibilidad na sa susunod na episode, magbabasa ulit tayo ng mga panibagong batch ng inyong mga nakakatakot at misteryosong karanasan. Sa ngayon, magpapaalam muna ako. At ayun, maraming salamat sa pagpatuloy niyong pakikinig, sa pagbabahagi niyo ng mga kwento, at sa pagiging bahagi ng ating lumalaki kahit kaunti-kunti na komunidad. Ako si Jamora, at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Hanggang sa muli, at tandaan mga kauwak, hindi lahat ng kwento ay katang isip. Magandang gabi at ingat palagi.